Hello and a pleasant day to all. I'm Mary Ann Palantang, and together with my groupmate Rasmia Zailon, we will be going to discuss about the organizations and agencies in the RRM. But before we proceed, let us first start with the objectives of our discussion. So, the learning objectives are to know the organization and agencies in the RRM, to learn the function or purpose of the specified organization and agencies in the RRM, and to learn the importance of the organization and agencies in the RRM. Red Cross, Red Crescent National Societies. So, ito ang pinakamalaking civic, non-government at non-profit na organization sa buong mundo. And ang layunin nito ay para magbigay tulong sa sangkatauhan, lalo na ang serbisyong medical. So, paano nga ba nabuo ang Red Cross? So, ang idea na Red Cross is nabuo year 1859 nung si Henry Dunant na isang batang Swiso ay dumating sa isang tanawin ng madugong labanan sa Solferino, Italy, sa gitna ng imperialistang Austria at alyansa ng Franco-Sardinia. So, mga 40,000 na lalaking sundalo ang namatay o namamatay sa larangan ng digmaan, at ang mga nasugatan ay kulang sa medical na atensyon. So, inorganisa ni Dunant ang mga lokal na tao para gamutin ang mga sugat ng mga sundalo, pakainin sila at aliwin. So, sa kanya, nanawagan din siya na magbuo ng pambansang lunas sa lipunan para tulungan ang mga nasugatan sa digmaan, at ito ang nagturo ng daan patungo sa hinaharap na Geneva Convention. So, ang Red Cross ay nabuo officially year 1863 nung si Dunant kasama ang apat na tao na Geneva ay tinakda ang International Committee for the Relief of the Wounded. So, sila ay tinawag na Committee of Five na binubuo ng mararangal na kalalakihan na sina Henry Dunant, Gustave Moynier, Theodore Manoix, Louis Appia at Guillaume Henry IV. O kalaunan, ang International Committee for the Relief of the Wounded ay naging International Committee of the Red Cross, wherein, as we all know, ang sagisag nito ay pulang cross sa white background, which is kabaliktaran sa watawat ng Switzerland. O the following year, 12 governments ang nagpatibay ng Geneva Conventions. So, nasambit din ni Dunant noon ang mga salitang Italiano na Siamo tutti fratelli, na ang ibig sabihin ay lahat tayo ay magkakapatid. So, ang place na yun ang na-encourage sa mga Red Cross volunteers para patuloy na magserbisyo sa sangkatauhan na walang hesitation. So, sa ngayon ay meron ng 186 countries ang merong National Red Cross and Red Crescent Societies na miyembro ng International Federation of the Red Cross or IFRC. So, mahalaga ang organisasyong Red Cross, Red Crescent Movement dahil na din sa ginagampan ng papel nito sa ating lipunan. Isa na nga dito ay ang pagbibigay nito ng voluntary service sa pamayanan. So, sa oras ng sakuna o mga peligro, sila ang tumutulong, nagbibigay ng first aid sa mga nasugatan o nasaktan. So, sila ang tumutulong sa mga tao, especially for instance, nangangailangan ng dugo sa kanilang mga pasyente o mahal sa buhay. So, kaugnay nito, sila rin ang humikayat sa mga tao na mag-donate ng kanilang dugo upang makatulong ng malaki sa kanilang kapwa. So, sila rin ang nagpapalaganap ng kaalaman kung papaano ang gagawin ng isang mamamayan upang maging ligtas sa sakuna. Nagbibigay sila ng seminar sa kung paano ang pag-iingat sa kalusugan at kung ano ang mga unang hakbang na maaaring gawin sa oras ng sakuna at sa mga taong nasalanta.